Solusyon at mga konkretong plano ang nais na marinig ng taong bayan sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong araw na ito. Sa survey na isinagawa ng ION, the Stakeholder Relations Group at Tangere, mayorya ng mga respondents ang nagsabi na inaabangan nila sa SONA ni Pangulong BBM ang mga gagawin pang aksyon ng pamahalaan, hindi daw yung mga tagumpay ng naging administrasyon ng nakaraang taon. Nasa 48% ang umaasa na malalatag ni PBBM ang mga konkretong solusyon sa mga problema ng bansa, habang 36% naman nag-aabang sa mga reforma at hakbangin ng administrasyon kontra sa korupsyon. Samantala, 35% naman nagnanais na marinig nila sa talumpati ni Pangulo ang update sa ipinangako nitong pinangako niya nung nakaraang SONA. Bagamat nananatili lamang sa mga balita, huli naman sa ranking ng mga isyong inaabangan ng taong bayan sa SONA 2026 ang tungkol sa nagpapatuloy nga na impeachment trial ni VP Sara Duterte. Lunes tayo ngayon, July 27, 2026, araw ng SONA ng Pangulo. Sa ulo ng ating mga balita, ikalimang State of the Nation Address ang Pangulong BBM kasado na ngayong araw. Nasa 20,000 pulis ipinakalat para naman sa seguridad. Konkretong solusyon naman sa mga problema sa bansa, inaabangan ng publiko sa SONA 2026. Senado, bubuksan na ang second regular session ng ika-20th Congress ngayong umaga. Taas presyo sa produktong petrolyo, kasado na rin bukas. Antas ng tubig sa Angat Dam sumadsad pa sa pinakamababang level. 3 ang patay, 1 nawawala sa pananalasa ng bagyong Quiapo. Pero matinding tama nito sa ano ha? Sa China, partner. Tsaka lalo-lalo sa Hong Kong. Police Colonel inireklamo ng pang-abuso ng kasintahang kapwa pulis. Radyo natin nationwide. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Cheska San Diego, Bobadilla. At Angelo Palmones. Sa detalye, kasado na ngayong araw ang ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Inaasahang sa sentro ang SONA speech ng Pangulo sa mga naging tagumpay ng administrasyon sa nakalipas na taon, gayon din ang mga prioridad na batas sa huling 2 taon ng kanyang termino. Ayon sa Malacanang, ang SONA ng Pangulong BBM ang magsisilbing report card ng performance ng pamahalaan at roadmap para sa mga panukalang nais na ehekutibo na isulong naman ng Kongreso. Una nang sinabi ng Palasyo, mismong ang Pangulo ang nagsulat ng kanyang talumpati, bagay na dapat anilang abangan ng publiko. Abangan din kung may bagong slogan ng Pangulo pagkatapos na kanyang mahiya naman kayo. Kung may ipapalit siya, partner. Kung Siguro, may makukuha ang taong bayan na ipapalit pwede doon. siguro sabihin may nahiya naman pala. Oo. Ayan, Or may nahiya kaya? Question mark pala. Posible naman na magkaroon pa daw ng huling pagbabago sa talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikalimang SONA o State of the Nation Address. Kasabay nito ang panawagan ng ilang mambabatas na bigyang prioridad sa SONA ang mga konkretong hakbangin laban sa korupsyon, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kawalan ng trabaho at mga suliranin sa edukasyon. Iginiit ni na Senator Joel Villanueva, Akbayan Representative Chel Jokno at Senator J.V. Ejercito na dapat maglatag ang Pangulo ng mga tiyak na reforma. Kabilang na dyan ang pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects, pagpapalakas sa mga programa sa edukasyon, pagpapalawak ng benepisyo, ganun din sa PhilHealth. Samantala, nagpadala din ang Police Regional Office Central Luzon ng 1,500 police officers sa Metro Manila bilang karagdagang seguridad para sa pagdaraos ng SONA. Bakit? May accomplishment naman May nakulong na dahil sa flood control. Nandun na si dating Senador Bong Revilla. Jinggoy. Si Senator Jinggoy. Kaso sabi nga ng mga na-interview natin, partner, kung ibabangga mo doon sa more than 1,500 na dapat accountable, ay ilan lang nakulong, partner? Masyado naman sila nagmamadali. Siyempre, kailangan ng due process. Ha? Oo, kaya kinakailangan inauna lang si Jinggoy. Lalo siguro. na tayong mababaon sa utang niyan, partner. Kasi Total wala na tayong pera. Saka, di ba, napakulong na rin si Marcoleta. Okay. Na nag-question kung bakit wala pa nga nakukulong. Pati siya nakulong tuloy, nakulong partner. siya din. Pagtanggap naman ng ng Iba naman yun, campaign partner. contribution yun. Oo, ibang kaso yun. So, hindi counted yun sa flood control projects, partner. Ang tanong ko nga, partner, meron na bang congressman na kulong?
Wala. Parang wala pa sa alam ko, Wala ha? pa, di ba? O, kaya kung kinukumusta ko nga lagi yung magkapatid na Congressman Eric at saka si Eldrick Yap. Oo, di ba? Sila yung ano, di ba? Nasaan na daw sila ngayon, partner? Aba, hindi ko alam. Nandyan, hindi nakakulong. Wala pa namang arrest warrant eh. Hindi pa naman sila nakakasuhan yata eh. Pero, naka-freeze na ang kanilang mga account. Hindi ko lang alam kung na-lift na rin yung pagkaka-freeze, ano ha? Pero sila yung mga tinuturo dati na kumita na involved doon sa rock netting project. Oh, alam mo ba kung sino isa sa mga pinakamalaking may allocation para sa rock netting project? Sino? O isang senador. Ganun. Oo, May kasama na din naglaan siya. ng malaking project. Oo. Oo, tapos Uy, para sa mga hindi nakakaalam ng rock netting, ano daw yun, partner? yun yung partner, yun yung technology na ginamit nila para mapigilan ang mga pagguho ng mga Landslide. bato diyan sa Yes. papuntang norte, di ba? Okay. Kasi karamihan ng mga daan diyan masyadong steep yung gilid. Nagkakaroon ng paghulog ng mga bato. Oo, sa kalsada. Sa kalsada kahit na hindi umuulan. So, ginaya nila yung technology sa Europa, for example. Originally sa European partner eh. So, nilalagyan ng net. Oo, sa Europe nasa mga 5,000 lang yata per square meters ang o 500. Magkano? 500 pala. 500. O 500 yung pero hindi ko ako nagkakamali ha. O 500 per square meter. Okay. Ayun, ganun na yung cost niya. Magaling tayo kinopya natin yung technology tapos pinakopya natin sa China. Okay. Tapos in-implement natin dito sa Pilipinas. Yan, yung rock netting rock yan. netting. Okay. Magkano? Tingnan mo nga partner kung magkano doon sa original price niyan. Ang original price ang niyan? original price ng rock netting. Pag hindi ako nagkakamali, teka check ko din dito sa record ko kasi alam mo naman tayo, busy tayo Di, tsaka dapat, may basihan yung natin, partner. Kasi nga partner, doon tayo nagtataka bakit itong magkapatid na ito hindi pa napapanagot. Ganong ano naman yan, ang tawag dito. Ang actual range, ayon sa AI to partner, yung pinakamabilis AI basis. Rock netting ranges from 325 pesos hanggang 3,200 pesos per square meter. Depende yan, partner. Siyempre, kung sino ang maker, ano ang materialis Magkano na lang, gagamitin. partner? Magkano lang? 325 hanggang 3,200 per square meter. Bakit dito sa atin 15,000? Ang isang square meter? Oo naman. Mahal pa sa pinakamahal ng AI. Oo, mahal pa yan. Oo. Kaya nakapagtataka nga parang. Oo naman. Sabi, ang standard actual market price nito nasa 325 pesos hanggang sabihin na natin 4,000 hanggang 6,000 daw per square meter. Depende daw sa Maliit netting yan. specifications. Baka siguro, partner, kapag mas masinsin, mas mahal. Parang sa lambat yan, partner, di ba? Okay na partner, overprice. Ang problema, ghost pa rin. Overpriced na nga, ghost pa rin. Ghost pa rin. Ang bihira. Kaya ang nangyari, nag-shopping ng lupa. Yung Uy, mga, ito partner, sabi ng AI yun yung actual market price. Hanggang sabi mo hanggang 6,000 pesos, pinakamasinsin, pinakamahal, di ba? Yung bang, kahit tungaw, hindi na makakadaan. sa sobrang parang stockings sinsin. na lang yata yung partner, yan, Ang contract price daw ng build ng government at sa Pilipinas, in peso kasi ito, partner, 12,000 hanggang 25,000 Maliit pala yung 15 ko. per square meter. Maliit pala yung 15 ko. Ginawa pala lang 25,000. Oo, may umabot daw, partner, hanggang 25,000. Ang Kaya galing, daw ano? may controversy yan ang na-highlight yung mga sa norte nga sa Benguet, Cordillera Region at iba pang areas dyan sa Hindi nga, okay lang sana partner kung kahit na nag-overprice, wag lang ghost. Ghost pa rin, ghost partner, pa rin. di ba? Oo. At ang ba yan? ang mga pasimuno nga dyan, partner, ay yung construction company ng mga yap. Ang tanong, DPWH issue din ba yan, partner? DPWH issue din Sila yan, din ang partner. may proyekto niyan, partner. Hindi kasi, di ba, yung si Eric Yap, siya yung dating chairman ng Committee on Appropriations. Dati siya, bago Tapos may kumpanya silang ganyan, partner. meron silang kumpanya sa construction. So, hindi lang siya yung nagpanalo ng bid. Sila mismo yung supplier. Ay, naku, ikaw naman. Ang daming contractor na ganyan. Bagay. Di ba? Meron pang isang hinahabol, di ba? Yung dyan sa Pampanga, si Dong Gonzales. Oo. Para sabi naman niya, daw hindi, tayong, bago ng bago. Oo, sabi niya, nag-divest na ako dyan. Oo, anak ko nang may-ari niyan. Eh di ganun din. Eh di sa inyo pa rin.
May nakakulong na partner na congressman. Parang wala pa din. Ay, sinasabi ko sa iyo. Dito sa atin walang tinututukan at walang walang Ay, abangan mo daw mamaya. Baka naman mababanggit sila, partner. Hindi, dito sa Pilipinas, partner, patas ang batas. Lahat nakukulong. Mananagot. O kaya may nakulong ng dalawang senador, congressman, wala pa. Ayan. Anong patas dun? Kasi magiging state witness naman yung taga-DBWH. Hindi patas yun, partner. Kailan naging patas yun? Hinikayat naman ng Malacanang publiko na pakinggan ang ikalimang State of the Nation address ng Pangulo mamayang hapon. Ayon kay Presidential Communications Secretary Dave Gomez, mahalagang pakinggan ang ulat sa bahay ng Pangulo upang makita ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sinabi pa ni Gomez, maraming maipapakitang resultang pamahalaan sa larangan ng edukasyon. Ilan na bang kulang na classroom, partner? Abot kayang serbisyong pangkalusugan. Nasa uli na ba yung pondo ng PhilHealth? Food security. Abot kaya na nga naman ng pagkain. May 20 pesos per kilo ng bigas. At transparency sa mga proyekto ng gobyernong o yung mga pampublikong proyekto. Inaasahan ding tatalakayin ng Pangulong Marcos sa kanyang SONA ang mga pangunahing issue at mga programa ng administrasyon. Una nang sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, magiging simple, ngunit marangal ang SONA ng Pangulo. Walang pasok ngayon sa Quezon City at Maynila ang mga estudyante. All Estudyante. levels, private and public. Walang nakikita ang Philippine National Police na seryosong banta sa seguridad na maaaring makaapekto sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong BBM ngayong araw. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakumpleto na ang lahat ng mga security preparations. Nagsimula na rin ang phased deployment ng mga pulis at sa mga pangunahing lugar sa Kalakang, Maynila. Mahigit sa 21,600 na mga pulis ang ipinakalat upang tiyakin ang kaayusan at seguridad sa panahon ng SONA. Mahigpit ding binabantayan ng pulisya ang pagdiriwang ng anibersaryo ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo na nakasabay nga ng SONA. Ngayon po ay 112th anniversary ng INC. Ganyan din ang inaasang kilos protesta sa mga itinakdang assembly area. Pero wala daw yata mga grandiosong event ngayon, partner. May pailaw lang sa kanilang mga sa simbahan nila, partner. Indeference doon sa magiging SONA ng Pangulo. Samantala, ipinakalat naman ng Philippine National Police ang 20,000 pulis sa Quezon City bilang paghahanda sa ikalimang State of the Nation address sa Osona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa darating ngayon ngang araw na ito, July 27. Naka-full alert status na ang PNP mula pa noong Biyernes at nagtayo na ng command post ang PNP sa Commonwealth Avenue kung saan inaasahan na magtitipon nga ang mga rallyista. Apat na grupo na rin ang nakakuha ng permiso o permit mula sa Quezon City Government para magdaos ng kilos protesta. Samantala, hinimok ng pulisya ang mga lalahok na panatilihin daw na mapayapa ang mga rally habang pairali naman ng liquor ban sa lungsod mula kaninang madaling araw, alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 po yan ang hapon mamaya. Pinalakas din ang seguridad sa batasang pambansa sa pamamagitan ng K9 units at maghihigpit sa mga checkpoints habang nagtalaga din ang mga pulis sa paligid ng Malacanang. Kaugnay niya, nagpatupad din ng MMDA ng mga road closure, mga traffic rerouting sa Commonwealth Avenue kabilang ng pagpapasara o pagsasaramutan ng ilang U-turn slots, ilang mga parking area sa harap ng UP Techno Hub at bahagi ng Tandang Sora. Mananatili rin ang number coding scheme sa araw ng SONA. So hindi cancelled, partner. Hindi lifted ang coding. Tuloy. Bago pa man mag-SONA ang Pangulo, pinarangalan ng Malacanang ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR matapos itong mag-remit ng kabuang 5.67 billion pesos sa national government para sa mga kinita nito noong 2025. Tinanggap ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco ang Certificate of Recognition mula sa Pangulo. Ang PAGCOR ang ikalimang pinakamalaking nag-remit ng dividendo sa pamahalaan sa hanay ng 50 government-owned and controlled corporations o mga GOCC. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo, mahalagang papel ng mga GOCC sa pagsusulong ng kaunlaran ng bansa. Ayon naman kay Chairman Tenco, magsisilbing inspirasyon ang pagkilala upang higit pang pagbutihin ng PAGCOR ang pagtupad sa mga tungkulin nito. Ang 5.67 billion pesos na dividendo ay katumbas ng 50% ng net earnings ng PAGCOR noong 2025. Alinsunod naman sa itinatadhana ng Republic Act 7656 o Dividends Law na nag-aata sa GOCC na i-remit sa national government ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang taunang net earnings. Ayon sa Department of Finance, umabot sa kabuuang 147.15 billion pesos ang kabuuang dividendo ng mga GOCC
50 GOCCs partner para sa 2026. Hanggang Hulyo 8, nakakolekta ang pamahalaan ng 140 billion pesos. Ay naasahan pang magre-remit din ang nalalabing mga ahensya ng natitirang halaga bago matapos ang taon. So malaki partner Ang nai-remit ng mga GOCC ay 140 billion pesos. 140 billion pesos. Tanong, ba't nangungutang pa rin tayo? Yun nga. Oh, May billion naman tayo, partner. nagkataon lang yan. Radyo natin nationwide.